Advice po sa naka-XP na Stan. Abangan nyo sa dulo ng video na to dahil doon natin yan pag-uusapan. At para naman sa mga bago lang sa page, ang ginagawa po natin content ay 1 game per day, solo, rank game. At ang goal natin sa content natin na to ay mag 100 win streak. Hi guys, nandito na tayo sa 288 day ng 1 game per day. And ang standing natin bago yung game na to ay 249, 38, 249 wins and 38 losses. At dito sa game na to, matitino na naman yung binigay na kampi sa atin ni Moonton kasi pinayagan nila tayong mag last pick. At jungle pa, walang counter sa Sanko dito sa pinik nilang lineup. At kaya naman, nagsiya na tayo sa game na to. So ayun, nandito na tayo sa pang 288 araw ng isang game kada araw. Digmaan na! Ang rotation na ginawa ko dito ay red first, kaya ang ikot natin papunta sa top. At saktong-sakto naman kasi yung tune nila ang lalim dito. Kasama ko yung Estes kaya pinasok ko na, mananakbo pa siya pero wala nang kawala. Bagsak yung tune nila at wala ditong dedepensa kaya naman nabasag namin yung first turret. Wala pang 2 minutes yun, nakakuha na kami ng torre at sisimulan ko na yung first turtle dito. Roger, bagsak rin. Wala yung retry holder, kaya naman yung first turtle ay libre namin makukuha. Nahuli pa yung balir nila, kaya 2 kills, isang torre at isang turtle yung nakuha natin doon. Tapos balir dito, low 8 na naman, pinasok ko at siya'y nabigyan, sabay diretso dito sa top. I-dent ng to, pero babasagin pa rin natin. Sumipa sa illusion, pero mag-out na ako at diretso ulit dito sa top lane kasi gustong sumegway ng Chu, kaya hinabol ko at bibigyan sana, pero may KS na gagawin yung dirot namin at okay lang yan, at least namatay pa rin. Nagulat ako dahil sinisimulan na ng kalaban yung turtle dito at napalow nila, tinulak pa ng Valir, na-reset naman, sabay kami na ang nag-pull at co-contest pa rin yung kalaban, pero ako yung makakakuha ng turtle dyan. Sabay pasok yung Claude, may ulti at vengeance pero low HP na siya, walang second skill at mana, kaya hinabol ko na at babagsak siya. Ni normal yung Valir, naka-double kill at hahabulin pa natin yung Roger. Pinipilit niyang kunin yung blue pero na-last hit ko at hinabol pa nga, pumasok sa torre pero babagsak pa rin at hindi nag-triple kill yun, no? Pero dahil patay yung tatlo sa kalaban, babasag tayo dito sa torre sa gitna. Gusto pang dumepensa ng saber nila pero napalalim siya at mabibigyan pa. May second tower sana pero may Valir na nag-death kaya nag-out na lang ako at dito sa babasag Claude dito na pa-ulti, gusto niya ipilit to death pero apat na kami, wala na siyang kawala at basag pa yung torre nila sa baba at wala ding magde-dep sa second tower kaya diniretso ko na rin tatlo kasi yung bagsak sa kanila nasa mid lane pa yung dalawa at 2 torre na naman ang ating nakuha. Dito napansin ko na ang lalim ng Valir, itutulak niya pa tayo pero wala nang panakas to, napa-aegis pa nga, sabay ultimate pero wala pa rin kawala. Godlike na tayo dito at sisimulan yung turtle. Wala na naman yung retry holder kaya libre na naman natin makukuha to. Sa gitna naman, Roger ang napalalim kaya aking hahabulin pero masyadong malalim na sa loob ng torre yan. Aking pa rin papasukin pero may rest mong gagawin yung mga kampi niya. Chu, napalow HP na, babagsak siya, may vengeance ulti na namang gagawin yung Claude pero mabubuhay pa nga at binalikan natin dito sa gitna. Masyado akong napalalim kasi nag-overstay. Init pa tayo ng torre na stun ng Valir at namatay ako doon na sobrang asin guys, kaya ako namatay. At di nyo dapat gayahin pero meron bawing gagawin yung aking mga kampe. Low HP yung tatlo, nabuhay pa nga at dumiretso tayo dito sa first lord ng pagkabuhay natin. Yung Roger nawawala sa mapa, kukontest pa kaya siya? Mukhang oo kasi yung Valir bumission na, babagsak yung Valir nila pero nakuha ko na yung lord dito at 2 na yung patay sa kalaban. Mananakbo yung Roger at Chu pero aming aabutan, ang sakit ng dirot, bagsak yung core, 3 yung patay at yung lord namin magmamarsya sa baba at may minions kami sa gitna.
sila ay wala, kaya tinawerla ko na. Naka-ulti na rin yung Estes namin, kaya gusto ko nang tapusin. Bagsak yung Claude, pati na yung Chu. At nung tinawer ko na, wala ng minions, kaya dito na lang ako sa top para bumasag ng inhibitor turret nila. May next wave sa gitna, pero may Balir na nag-aabang. Pinasok ko na, napa-aegis pa siya, pero low HP na tayo. At nagkaroon ng minions yung kalaban. Gusto kong pilitin tapusin, kaso lumabas yung minions natin. Pinasok ko na, bagsak yung dalawa. Healing spree na tayo at nag-overstay. Nabuhay pa nga, pero pagbalik ko, wala pa ring minions. Namatay ako doon, pero may kampe akong nandito. Pinasok na ng Moskov, kasama pa yung Lord, at di na yata kayang depensa ng kalaban to kasi may Estes pa na nagtatower na at panalo na naman tayo. Kaya ang standing na natin ay 250, 38, 250 wins and 38 losses. At Mythic 20 stars na tayo, 11 win streak na rin, kaya 89 na lang ay 100 win streak na. At pag-usapan na natin yung comment ni Idol. Ano nga daw ba ang ma-advise ko sa XP Lane Sun? Ang pinakauna guys na dapat nyong tandaan, wag nyong i-XP Lane yung Sun. Kasi ang silbi ng XP Lane tulungan na maka-turtle or makakuha ng objectives yung jungle nyo. Kailangan nyong i-zone out yung kalaban, kaya kayo'y mahihirapan kung saan ang inyong i-XP lane. Lalo na sa 5-man guys, hindi uubra yung XP lane Sun. Pero kung no choice kayo at solo RG lang naman, kasi dyan sa solo guys, meron kayong makakalaban ng XP Zilong, XP Argus, pwede kayong mag-Sun kapag ganyan, solo lang. Pero pag 5-man guys, wag. Mas mabuti pa na i-gold lane nyo na lang kaysa XP lane kung kayo naka 5-man. Pero hindi pa rin guys, jungle talaga yung bagay sa kanya kung gusto nyo sumabay sa mga palo. At kung gusto nyo ipilit na mag-XP lane Sun sa solo, ang kailangan yung spell, Petrify. Yun yung pinaka-effective na nakikita ko sa kanyang spell guys. Kasi kapag nagta-third skill yung Sun na may kasamang first skill at ultimate, tapos mabilis yung kalaban, minsan hindi dumadamage yung tatlo na yon. Isa lang yung pumapalo doon. Minsan nga lahat nadadodge pa pag mabilis maglakad yung kalaban lalo pag naka-sprint. Kaya mas okay kung magpe-petrify kayo para pag nag-third skill kayo, masakit yung damage sa kalaban. At same item lang din kapag XP lane Sun. Tapos mag-segue na lang kayo na mag-segue. Kasi wala kayong magagawa guys sa turtle fight. Pwede pang tulong nyo yung petrify nyo, pero mas okay na mag-segue na lang kayo kung may objectives na up para ma-pressure yung kalaban at kulang din sila ng isa sa turtle or lord fight. At yun lang, sana nasagot ko yung tanong mo idol, at sana rin meron kayo natutunan sa content natin na to. At kung meron man, pakishare lang. Then after nyo i-share, mag-comment na rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At i-comment nyo na rin ang inyong mga katanungan kasi baka malay mo sa next nating content, comment mo naman ang mapili ko. At yan, yung item at emblem na ginamit ko sa game na yon, screenshot nyo na lang. Pinindot ko rin isa-isa, i-reply nyo yung pagkakasunod-sunod ng pagbili ko. At para naman sa mga gustong magpapilot ng ML account, mag-PM lang kayo, nagre-reply ako. At syempre, may bayad yon. Kahit hanggang anong rank, pwede nyo ipapilot. Kahit anong hero, pwede nyo ipaspam. Basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. At yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa content natin na to. At shoutout sa iyo Vladimir Trench Munoz, kay Aaron Dante, kay Aaron Tornea, kay Royet Masabaring, at kay Ron Baterzal. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Ingat kayo palagi. God bless. Paalam!